Hello everyone and welcome back to my channel dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ang ating topic ko sa ngayon at ating pag-usapan ay tungkol dito sa naging kasagutan ni Vic Rodriguez sa mga katanungan sa kanya dito sa naganap na senatorial debate. Doon sa mga kasagutan niya ay ating bibigyan ng seryosong usapan. Bago niyan, atin mo nang panoorin at ating pakinggan kung ano yung mga kasagutan niya. Vic Rodriguez, magandang gabi. Naging malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging abogado niya at campaign manager noong eleksyon 2022 hanggang italaga po bilang executive secretary nang siya po ay manalo. Pero matapos lang, Atty. Rodriguez, ng halos 3 buwan sa palasyo, nagbitiw po kayo sa pwesto at pinatalsik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant, abandonment, and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayoko na at ako'y babalik na lang sa pribado. Pangalawa, doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sapagkat sa sama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin, nung ako'y Executive Secretary, na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado at alam ko ang nais lamang nila ay magnakaw, kaya hinindihan ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Atty. Rodriguez, meron pa ho kayong 18 segundos. Meron pa ho kayong karagdagan tanong. Dumalo po kayo sa ilang pro-Duterte rallies. Binabatikos mo ang kasalukuyang administrasyon at sinabing lumala ang katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Paano niyo po mapatutunayan ang mga mabibigat na paratang na ito, Attorney Sir? Pag-usapan natin, Emil, yung blanco na daang bilyong pisong Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon ng GAA. Ito ay blanco. This is criminal. This is violation of Article 170 of the Revised Penal Code. Falsification of legislative document. Attorney Rodriguez, ano ho naman ang maisasagot nyo dun sa mga nagsasabi na baka kayo tumatakbo ay dahil gusto nyo lang pong respakan o pag-revenge yung inyong pagkakatanggal sa inner circle ni Pangulong Marcos? Jessica, kaya ko tinanggap ang hamon ng pamunuan ng tunay at maisog ng posisyon para labanan ang korupsyon. I have just mentioned kay Emil yung kalukuhan sa dito sa 2025 budget. Ito'y punong-puno ng blanco. Nakita ko ito, prinisinta namin ito, at ito ang aking lalabanan sa Senado, ang korupsyon. Pero as of today, may 3 na ho yatang nagsabi na wala naman daw kung blanco. Walang blanco, Jessica, ang GAA. Ang pinapakita namin blanco ay yung Bicameral Conference Committee, yung enrolled bill na naging GAB, yung General Appropriations Bill. Ang susunod pong sasalang si Senator Bato de la Rosa. Okay, yun ho, yung mga naging kasagutan ni Vic Rodriguez sa mga katanungan na nung siya ay nananungkulan pa bilang Executive Secretary ni PBBM. Walang-una dito sa sagot niya na lalabanan daw ang korupsyon. Magandang pakinggan ang mga salitang lalabanan ng korupsyon. Okay, mauna muna tayo sa anong kadahilanan
na tinanggal siya. Ang sinasabi niya, dahil hindi niya masigmura ang korupsyon. Ang natatandaan ko kaya siya tinanggal bilang executive secretary nung panahon, nung kaupo pa lang nila, ay masyado na siyang pumapil. Unang-una, yan sinasabi niya sa pag-appoint. At lumalabas, ang napabalita doon, ang mga ina-appoint niya ay parang may presyo. Hiningalin niya to ng pakalit, kumbaga. At milyones ang usapan dito. Halimbawa, ako, i-appoint niya ako bilang isang sekretary sa administrasyon. Meron ng kapalit yun. At yun ay meron na siyang presyo doon. Ang nangyari yata ay hindi kayang abutin yung presyo niya. At yun nga, meron siyang in-appoint na politiko na ang background ay merong kaso. Yun ho yung napabalita noon. At yun, sinasabi niyang labanan ng korupsyon. Doon pa nga lang, nakaupo pa lang niya, siya na yung nagmamaniobra ng korupsyon. At doon naman sa ano pa yung ibang kinasangkutan niya sa pangungurap. Ayun na tungkol doon sa pag-i-import ng bigas. Kung natatandaan nyo, sobra-sobra naman tayo nun sa bigas, ano pa rin siya na nakialam siya dun sa pag-i-import ng bigas na yon, kumbaga. At ang isa pa nun, pinakailaman niya yung undersecretary nun. At may dinaya pa yata siyang pirma nun. So, siya yata yung ginaya yung pirma ni PBBM. Kaya isa yun sa mabigat na dahilan kaya siya pinatalsik nun. Yun sa sinasabi niyang perjury, siya itong gumawa nga ng perjury. Yung pamimeke ng pirma. Kaya ito sa sinasabi niyang lalabanan ng corruption, siya nga itong kaupo pa lang nagmaniobra na siya ng corruption, kumbaga. Buti nga naagapan dun sa mga modus operandi niya. Hindi naman siya basta-basta tatanggalin na ng ganun-ganun kung wala talaga siyang ginawang palpak. Yun ang naging palpak sa kanya noon. Kasi nga yun, namimili siya ng i-appoint at pinipresyohan niya. Yun ang napapabalita nun. At marahil may katotohanan yun kasi yun yung usap-usapan talaga nun na kaya siya pinatalsik bilang isang executive secretary, kasi nga yun yung mga naging dahilan na makapalpakan niya at saka yung
pag gaya niya ng pirma nung kay PBBM patungkol dun sa importation ng rice na hindi na ipinaalam, kumbaga, at pinakailaman niya. So, yun yung alam kong nabigat na dahilan na kaya siya sinibak. At nung nasibak na siya, sinasabi niyang binigyan pa uli siya ng ibang posisyon na hindi niya tinanggap. Hindi yung totoo yun. Ang totoo niyan na siya yung gumawa siya yung gumawa ng sariling posisyon na yun na itinalaga niya ang sarili niya bilang Chief of Staff. Nakita ni Juan Ponce Enrile. Siya yung advisor ni PBBM. Nakita niya na yung ginawa ni Vic Rodriguez na yan. Kaya yun na yun, tinuloyan na siya na sinibak talaga. So yung sinasabi niyang lalabanan ng korupsyon, lumang tugtugin na ho yan siya nga itong buti nga naagapan napalitan siya kaagad, kumbaga. At doon naman sa katanungan na sinasabi niya na talamak yung corruption sa kasalukuyang administration, bakit yung kaagad yung sinasabi niyang may corruption? Bakit hindi niya bilanggit itong corruption na naganap dito sa confidential fund ni VP Sara? Ayun ang totoong korupsyon kasi napatunayan na winaldas yung pera at hindi malaman kung saan ginamit, winaldas ba o binulsa, parang ganun. Yun ang totoong korupsyon at hindi may paliwanag ni VP Sara. Inaalong kaagad itong GAA. Ngayon, sige, pag-usapan natin yung GAA. Yung pinagpipilitan niya na blanco, malamang yun yung kopya pa lang mula sa lower house sa Kamara. Bago sila pumunta bago nagkaroon ng bicameral. Sir, pag-uusapan nga yan Pag-uusapan yung tungkol dun sa budget. At kung ano ba yung pagkakasunduan nila nitong lower house saka itong upper house. Malamang yung sinasabi niyang blanco ay yung palang yung kopya nun nasa lower house pa lang. O sabihin na natin yun yung kopya nung nasa bicameral report. Siya rin ang may sabi na wala namang blanco doon sa GAA o doon sa enrolled bill. O asan doon ang corruption? May corruption kaagad? Ganoon kaagad yung niya? Billion-billion daw corruption. Di natin kasi, malamang nililigaw lang niya yung nililigaw niya yung taong bayan patungkol dyan sa budget na yan. Bakit mo isisisi yan sa executive kung yung nakita mong blanco ay dun sa bicameral o sa bicameral report? Ang may dyan, yung lower house tsaka yung upper house, yung House of Representatives at tsaka yung Senate. Sila yung may katungkulan dyan
na ayusin kung ano may dapat ayusin dun sa naturang national budget. Bakit mo sinisisi kaagad na corruption kaagad sa administration? Ikaw, Vic Rodriguez, talagang gusto mong gumanti dyan sa inaasta mo, dyan sa pananalita mo. Gusto mo lang makaganti. Sinisiraan mo yung kasalukuyang administration ni PBBM dahil nga, naging executive secretary ka niyan Tapos sinibak ka. At ayun, yan yung mga yung galawan mo. Naninira ka na, pati nga yung sa bangag-bangag, nakikiano ka na rin samantalang ikaw yung nagpersigda na negative si PBBM sa drug test. Kaya napaghahalata kay Vic Rodriguez. So, kung sinasabi mong kaya ka tumakbo para labanan ng korupsyon, tell that to the Marine. Sinong mapapaniwala mo na labanan ng korupsyon? Isa ka nga na kaupo mo pa lang antimano, minamaniobra mo na yung mangurap. Diba? Okay, hanggang dito na lang ho. At wag ho tayong padadala dyan sa mga salita na hindi ko mo abogado itong nagsasalita, paniniwalaan na ho natin. Balikan ho natin yung dahilan kung bakit ito natanggal bilang executive secretary. Mali ho yung sinasabi niya, yung mga kinakatwiran niya na kesyo ayaw niya ng korupsyon. Hindi ho totoo yun. Ang totoo niya na siya nga yung nagbabalak o nagbalak na mangurap. Kauupo pa lang yan nun. So, yun lang. Kung ito man ay tumatakbong senator, pag-isipan ho nating mabuti, mga kababayan, ang itong galawan itong si Vic Rodriguez. At ito ba'y mapagkakatiwalaan sa nakikita ko at dyan sa mga nagiging galawan niya mukhang hindi ho siya mapagkakatiwalaan. Yun lang ang aking opinion. Alright, hanggang dito na lang at yun, sana huwag niyong kalilimutan mag-subscribe at patuloy ho sana kayong susubaybay dito sa aking munting channel. Alright, thank you for watching and I'll see you next time. God bless.